Silipin naman natin ang Bellagio Conservatory and Botanical Gardens na isang rare oasis sa gitna ng urban Las Vegas. Ito ay iulat sa atin ni Katrina Canlas. Good morning, Katrina. Good morning sa inyo dyan sa Pilipinas at good morning Kuya Daniel. Narito tayo ngayon sa loob ng pamosong Bellagio Resort kung saan matatagpuan ang Bellagio Conservatory na isa sa family-friendly tourist spots dito sa Las Vegas, Nevada. Ang Bellagio Conservatory at Botanical Gardens ay nagpapamalas ng 5 seasonal themes gaya ng Chinese New Year, Spring, Summer, Fall at Winter. Matutunghayan sa 5 seasonal themes ang iba't ibang uri at disenyo ng mga bulaklak na inaabot ng 2 hanggang 3 buwan ng masusing pagpaplano at paghahanda bago ito buksan sa mga turista. Ang conservatory ay isang rare attraction na nagsisilbing oasis sa gitna ng magulong paligid ng urban Las Vegas. Sari-saring display para sa mga bata hanggang sa mga matatanda ang magpaparelax sa iyo sa iyong pagdalaw dito. Bukod sa Conservatory and Botanical Gardens, matatagpuan din sa Bellagio ang sikat na fountain display kung saan isinama ito sa sikat na pelikulang Ocean's 11 na tinampukan ni Julia Roberts. At sa pagkakataong ito ay bigyan naman natin ng pagkakataon na makabati ang ating mga kababayan mula dito sa Las Vegas, Nevada sa kanilang mga mahal sa buhay dyan sa Pilipinas. Magandang umaga dyan sa Pilipinas. Good morning, Kuya. Pinabati ko po ang mga kamag-anak ko dyan sa San Mateo, Rizal. Lalong-lalo na si Marilyn Amancio. Salamat sa pagtulong sa mga pamangkin ko dyan. At nandito po kami sa Vegas. Galing kami sa Edmonton. Go! Magandang umaga dyan sa Pilipinas. Ako nga pala si EJ Leogo. Mula ako sa Toronto, Canada. Nandito ako ngayon para umattend ng isang conference, isang business conference dahil ang trabaho ko ay isang financial advisor. Binabati ko nga pala ang aking mga kamag-anak dyan sa Mindoro, sa Lopez, Quezon at dyan sa Manila, ang aking mga kaibigan. Hello sa inyo. At yan ang pagbati ng ating mga kababayan mula dito sa Las Vegas, Nevada. At bago tayo magpaalam, alam niyo ba mga kasangbahay na halos 18,000 katao ang bumibisita mula sa iba't ibang lahi araw-araw at 70% ng mga halaman dito sa conservatory ay recycled. Ako si Katrina Canlas para sa Good Morning Kuya ng UNTV, Connecting Pinoys Around the World. Balik tayo dyan sa studio. Maraming salamat, Katrina Canlas. At tandaan mo, what happens in Vegas stays in Vegas. Silipin naman natin ang sunrise sa Nueva Ecija mula kay Grace Doctolero. Good morning, Grace! Naimbag nga bigat mga kasangbahay, naimbag nga bigat kada kayo amin dito sa studio kan syempre naimbag nga bigat kan Manong Daniel. Andito kami ngayon sa Science City of Muñoz, Nueva Ecija kung saan matatagpuan ang kilalang Philippine Carabao Center upang ipakita ang pagsikat ng araw. Sa mga oras na ito ay unti-unti nang sumisikat ang araw na unang sumilip kaninang alas 5:30 ng umaga. Kilala ang kalabaw sa tawag na water buffalo o swamp buffalo na dito sa ating bansa. Ang tawag ay Carabao at isinalin sa tawag sa Tagalog na kalabaw. Alam nyo ba mga kasangbahay na upang magkaroon ng kalabaw sa Pilipinas bilang pantrabaho sa bukid at iyong mga babae ay mapagkunan ng gatas, umangkat ang bansa ng mga kalabaw sa China noon pang ika-15 siglo. Nauso rin nung unang artificial insemination sa kalabaw na ang similya ay mula sa magagandang lalaking kalabaw na inangkat sa ibang bansa. Ang Pilipinas ang bansa sa Southeast Asia na siyang nagpasimula ng malawakang artificial insemination sa kalabaw. At upang matulungan ang mga magsasaka ng mas maproduktibo ang kanilang maalagang kalabaw, hindi sa pagbibigay ng gatas noong 1989. Inihain ng nooy senador pa at kasalukuyang Manila Mayor Joseph Estrada ang isang panukalang batas na may pamagat na an act of creating the Philippine Carabao Center to propagate and promote the Philippine Carabao and for other purposes. Ito ay naglalayong gumawa ng isang Carabao Center na magsasagawa ng pag-aaral sa mga kalabaw. Ang national headquarters nito ay tinayo sa bakuran ng Central Luzon State University sa Science City of Muñoz, Nueva Ecija.
Tinatayang aabot sa 150 milyon ang water buffalo sa buong mundo. Sa bilang na ito, 76% ay nasa Asia, na kung saan sa ating bansa ay umabot sa 3 milyon ang bilang ng mga kalabaw. At yan ang ating Sunrise Update mula dito sa Philippine Carabao Center sa Science City of Muñoz, Nueva Ecija. Grace Doctolero para sa UNTV ng Good Morning Kuya. Balik sa inyo dyan sa studio. Maraming salamat, Grace Doctolero, nag-uulat live mula sa Nueva Ecija.